morning, Vice. Morning, boss. Boss, good morning. Yorme! Yorme sila na. Sira yung ambing yun. Ay, mainit guys. Dito sa tabi. Tuwan-tuwan mami ya. Success si mami ya. Childhood. Mami, success ka. Oh. Hindi ka nakasali na? Hindi ko pa na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. San Juan. 2 days na po siya. Welcome po dito sa Manila, mga kababayan natin. Welcome. I love you. Ito siya, no? Guys, mas sa amin. Naglalakad ang magkala niya ako. Si Vice. Ate naman, pinahirapan. Bali, nandito po ang ating Yorme sa Manila Zoo. At meron silang Mayor! Opo. Tiwala naman kayo ha. Sa buhay naman matutuloy ha. Kumatalon eh. Naku ate, yung asawa mo. Diyan yung asawa mo. Nakaabang. May crack na yung ano? Salamin? Yan yung binato dati ni Madi. May crack yung salamin. Ikaw yun. Director Pio sa may Tagad ni Yorme yun. O, babangga mo si Vice P. Nakaputi pa naman niya. Umadyakin ni Vice siya. Energetic nga si Vice siya. Parang malita lang natin. Exercise na sila. Kaya, jogging na naman tayo. Jogging na naman tayo nito. Ngayon, nabundis yung dati. Oo, yung nilalatan din natin. Mas na ito. Hi!
Nakatingin siya. Oo. Kalala niya si Yomi siguro. Katingin kay Yomi. Kay Yomi. Ala! Nagalit! Nakikita niya ako! Nakikita ng maganda eh. Ala! Galit. Ayun na, ayun na, ayun na. Ay, hindi pa naghihirap yung Laki, no? Saan si Sir? Did you see the lion? There's a big lion. Pwede po magpa-picture. Did you see the ano? Okay. Kaya nakita niyo yung buhaya. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Buhay talaga yun. Angela Leite ay Atienza. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga rin po sa mga magulang at mga guro na nandito ngayon. Ako po si Chia Tienza, ang Vice Alcalde dito sa Maynila, at welcome po namin kayo dito sa aming syudad. Alam niyo, importante po para sa amin na ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, sinisiguro natin na ang mga potensyal ng mga kabataan ay makuha nila dito sa Maynila. Prioridad ng ating alkalde na gawin magaling at magaganda ang mga paaralan dito para sa ganun maging conclusive ang pagpapasok nila sa eskwelahan. Dito po sa Maynila, iba ang problema ng mga magulang. Alam niyo po kung ano? Ang problema ng mga magulang ay kailangan nilang bilhan ng jacket ang kanilang mga anak dahil napakalamig ng mga paaralan dito dahil siniguro ng ating alkalde na masarap mag-aral sa Manila. But anyway, nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam ko kilala ninyo. Alam ko mula kayo sa iba't ibang LGUs. Tama po ba ako? Sino po dito ang mga taga-Makati? Meron ba? Taga Quezon City. San Juan. Ano pa ba? Pasig. Mandaluyong. Kayo po, parang hindi po kayo sa asang kamay. Saan? Alaba, ang Muntinlupa. Kayo, welcome po namin kayo dito. Alam niyo itong alkalde namin dito sa Maynila, napakagaling. Dahil bago po siya naging isang alkalde, naging isang magaling na konsehal siya. Pagkatapos, naging isang PC alkalde, at ngayon, masasabi ko, pinakamagaling na naging alkalde dito sa Maynila. Pero para lang sa kaalaman ninyo,
Ang aming samahan bilang vice alcalde at alcalde, nag-umpisa po ito kung siya ay nag-umpisa pa lang bilang konsehal. At noong mga panahon na yun, naging importante rin sa kanya ang mga kabataan. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa napakagaling at napakasipag na alcalde natin, na si Yorme Isko Moreno de Mendoza. Thank you. Nakita niyo na yung pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Batalin mo ba yan? Good morning! Welcome kayo sa Maynila. Sino dito muna? Tatanungin ko muna yung mga nanay at tatay niyo. Kanina may lola, pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Okay, yun. Yes, marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay naman. O, ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin, buo to, coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin to na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak ng flood control. Laki na. Nakita nyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, ay lagi kayong welcome sa Maynila. Kayong magdadalawang isip na kahit saang lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi, we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan pagdiliman ng space. In the case of City of Manila and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, uunti ng uunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwela dito, marami kami na itaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Pag nakita niya sa Manila Science, Albert, sa Almario, ngayon tutuloy ko yung Magsaysay, hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila, kung ninyo mang local government unit, yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapag-focus
ang future at estudyante. Yun ang aming aspiration. Dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Sa public school kayo? Bakit mo yung tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative or positive. Depende sa discernment ng tao yan. But, I just like you to inform you, gusto ko lang makipaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko, una, mga pasilidad niyo ako, yung mga nanay niyo, inabot ko, tulungan sandal, na mas kilala na ngayong baker. Mga araw, naging habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo rin kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan mag-aaral ako maputi. And so on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag nag-first honor ako, pinagagalitan ng nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, French word yun. Sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Nag-aral naman po ko eh. Ngayon, first honor ka pa. Kano kung matutuwa na kaya pala nagagalit na rin ko kasi kinausap siya ng teacher ko, si Mrs. Naseste, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Eh problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit ganun walang baon? Walang? Eh tapos nabil pa long sleeves. Buti na lang, meron ng medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko. Eh, may long sleeves siya, nahiram ko. Eh kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang hindi siya out. Meron po. Yung long sleeves sa mga babae mong araw, may rapos. May rapos. Oo, meron yan. Kaya, naglalakad ako sa Kalitingan Street, all the way, nakarapos ako. But anyway, my mom was proud. Happy naman siya. Alam niya kung gano'n siya proud. Siguro yung eskwelahan ko, kulang-kulang mahigit 1 kilometro, kulang-kulang 2 kilometro. Araw-araw nilalakad. No? Hindi naman niya pinubad yung medalya. Huwag mo tatanggalin yan. Dinisplay ako habang nilalakad pa uwi. Now, nakagraduate ako. Tapos ko high school ko. At wala akong talaga. In fact, mga bata, ito, lalo Hello na kayo. po, Ma'am Belsi. Shoutout po. O di, ano na, Christmas party. Mga Christmas party, yung mga prom. Sa third year. JS, junior, senior. O, alam niyo ba, umaatin ako nun. Ang suot ko, YDT t-shirt. Naalala niyo YDT? Youth Development Training. Your PE t-shirt. Yun ang t-shirt ko. Pero yung mga atoms, yung mga kaibigan ko, ay, nakapandin lahat yun. Nakareturn. Subsider. Pop swaps. Ayan, good day. Thank you, Ma'am Belsi. Thank you. Kasi si Mikey Cuaco nun, sikat na po si Mikey Cuaco. Bago naging Lea Salongan yung swats, si Mikey Cuaco nun. Lahat yung swats, pop swats. So, ako wala t-shirt. Ma'am Belsi, hindi po, ano na siya, uminit na rin. Malamang sa hindi, mababasted dito. Kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa.
Ako, multi-busted. Thank you, Ma'am Elsie. Pero ngayon, sabihin ko sa Praise God ako nga for pala the yung sinay. blessing. Oo. Hindi po, Nakagraduate ako. nandito po kami sa Manila. Awa So, ng Diyos. Nakatapos ako ng high school. Habang nagtatrabaho ko niyan. Pero hindi ko na kayo ni-encourage magtrabaho. Okay naman sa'yo. No? Simultaneous yan, sidecar ko. Nung matapos ako ng high school, did I pursue my dream? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan lang yan. Nag-aantay. Yung gagawin mo between point A to point B is all up to you. There is A, which is you and your dream. B is the result. O, di pagka-graduate ko noong 1992, hindi ako nakapag-enroll. Kasi tiyak na. Tiyak nang hindi ako makakapag-aral. ayan, thank you for informing me. Okay po, Ma'am Elsie. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinikita ko sa sidecar, simula April, graduation, hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at yung kalahati, ini-enroll ko ang sarili ko sa Philippine Maritime Institute.